ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang palitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Tigaya, kumusta maradyaw na buntag na sabang sa Idyotanan? Ako si Radyo Man Nagaychu, makikiba na isa mga din sa Monday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Lunes na isa, bapit sa 30 na ng Marso 2026. Isa ka 22 anyos na isab na babaji dakpan sa entrapment operation ng PNP, kinawat na mga gadget na recover. High value individual drug suspect dakpan atula sa bypass operation ng Philippine National Police. Mga barangay assembly taga-Paygadyo nandato na Sabado sa na Domingo sa naglain-lain na barangay adini sakop sa syudad. Samtang Greenstone Mining Resources nagsilibrar isab o nagpahigadyo ng kalihukan sa Earth Hour. Fair Matrix ang tagapagawas na kuman sa mga tricycle units o nagsugod na doon pagpangusukot ang ato mga tricycle drivers ng 16 pesos na plitihan. Samtang ubay-ubay isab ang kuman ang tagahimo ang mga pagpaningkamot sa pag-monitor sa mga biyahe sugod ako man na Semana Santa. Isa ka school building ang gikatakda inagurahan na isab kuman na adlaw o covered court ng MEM6 gikatakda na i-turnover na isab kuman na adlaw gikan sa kagamhanan sa syudad ngadto na sa kadumayahan ng MEM6. Amo gyud nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Lunes na isa, bapit sa 30 na ng Marso 2026. Straight to the point. Ini ko man si Bierna Velasco Cascara sa pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon para kuman na adlaw. DXRS Weather Report. Maradyaw na buntag sa tanan. Niyang update sa atong panahon karong adlawng Lunes, pit sa 30 sa bulan sa Marso 2026. Ang sumpay sa high pressure area miabot o nagpabilin sa ibabaw sa amihanang Luzon. O ang panahon nato diri sa probinsya sa Surigao del Norte, Siargao Island, Subdinagat Island, makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog. Tungod kini sa localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga adunay grabing mga thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa atong temperatura sa dakbayan sa Surigao mukabat ngadto na sa 23.2 degrees Celsius to 31.4 degrees Celsius. Ang unang high tide magsugod karong alas 11:36 sa buntag sa sukod nga 0.3 meter ug ang ikaduhang high tide magsugod unyang alas 8:57 sa gabii sa sukod nga 0.9 meter
ug ang unang low tide nagsugod ganinang alas 4:22 sa kadlawon sa sukod nga negative 0.1 meter ug ang ikaduhang low tide magsugod karong alas 12:56 sa udto sa sukod nga 0.3 meter. Ang adlaw musubang karong alas 5:37 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:48 sa hapon. Ug mao kadtong latest update sa lakat sa panahon kini si Berna Velasco, Pag-asa, Surigao. Weather Report. Straight to the point. Og mahimong init nato temperatura kuman na adlaw nga Lunes apit sa 30 na Marso 2026 sa adyaoy mga biyahe sa tanan ng mga sakyan nga pandagat sa kaislahan na labi na diyon sa Siargao og pasingod na diyon sa Dinagata Province. Og taga-Butchag pa na tudo isab kuman ana mga pag-monitor na ng Philippine Coast Guard sa tanan mga biyahe labi na kay Semana Santa na og taga-tuhuan na mudagsang daghan ng mga pasahero na mauli diyon sa mga kaislahan labi na kay summer vacation og taga-tuhuan na mudagsang dili lamang mga bakasyonista kundi lakip ang mga turista na mobisita diyon sa kaislahan particular na sa Siargao. Taga-Butchag ng Philippine Coast Guard na 17,000 ka mga personahe ng Philippine Coast Guard nakadeploy kuman sa nakalain-lain na mga pantalan lakip na mga beach resort sa tibuok Pilipinas kuman na Semana Santa. Tumong niini na masiguro ang kaluwasan seguridad ng publiko tunga-tunga sa inin na mahal na adlaw o taga-awagan isab kuman ng Philippine Coast Guard ang publiko na magpabili na alerto o likayan na mga ligo sa dagat kung nakainom para malikayan ang pagkalunod samtang nagbakasyon. Taga-Butchag pa na Philippine Coast Guard na pagkalunod na pinakataas na gidaghanon ng mga aksidente ba sa summer season o lakip na niini kuman na panahon sugod sa Semana Santa o taga-monitor kuman ang mga aksidente isab kada Kwaresma. Tag-awagan isab kuman ang Philippine Coast Guard ang mga pasahero na dili magsakay sa mga kolorom na mga bangka o mga sakyan ng pandagat na taggamit na pan-island hopping. O ini tungod kay wayay ini mga life-saving gear o kung mahitabo na dili tagtuhuan o kung ugaling adyo mga emerhensya posible na masinati kadto ang pagkalunod labi na tunga-tunga sa mga pagbiyahe mga mag-island hopping na mga sakay sa mga kolorom na mga sakyan ng pandagat tungod kay wayay ini mga life-saving gear. Sa ato pagkapadadyon sa atong mga balita, isa ka 22 anyos na babaji dakpan sa entrapment operation ng kapulisan. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fentes. TXRS Radyoman Report. Lahagbong sa kamot sa mga otoridad o sa 22 anyos nga babadjing dalambigit sa kasong pagpangawat sa gilunsad nga entrapment operation sa joint operation ng PNP sa Dinagat sa Surigao City Police Station kagahapong adlaw sa may alas 8:30 antak na. Sa report ng PNP Surigao na nakigkoordinar kanila sa buhatan sa Surigao City Police Station ang mga personahe ng Basilisa Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Mario Sigera kalabot na sa insidente sa pagpangawat diin dalambigit nini ang usak ka babadjing taga Surigao nga si Princess Erica Timon Bail, 22 anyos, human kini nga gireklamo sa pagpangawat nan mahalong gadget diin taghanjag dili sa Surigao City ang pagbaligya rason na gihimo gilayon ang entrapment operation hinungdan sa ijang pagkasikob. Nakumpiskar gikan sa suspect ang usa ka Lenovo tablet nga M10 nga adunay kantidad nga o mahalong kantidad nga gikawat kini gikan sa usa ka magtutudlo sa Idera Elementary School sa Basilisa, Dinagat Islands. Na-recover usab sa mga operatiba ang lain pang netbook o laptop nga nagkantidad usab sa mahalon nga gamit og kini ang magatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree number 1612 ko anti-pinching law kinsa ang maong suspect ang detinado kuman sa custodial facility ng Surigao City Police Station kinsa i-presentar usab ang mga ebidensyang kinawat human kini nga iduso himuong inquest proceeding kuman adlaw dinhi sa korte. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point.
Alas 6:42 na oras sa na sa ato sa Marjaw na kabubuton ng ACS Manufacturing Corporation ang tighimo ng unique maximum toothpaste. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita nagpaigadon na nagkalain-lain na mga barangay assembly ang mga nagalain na mga barangay sakop din sa syudad nandiyato na Sabado lakip na niini ang mga nagkalain-lain isab ang mga kalambuan na tagapadayag sa mga opisyal o taga-butsyag pa na isa ang barangay Washington, barangay Taft o lakip na ang barangay Urok ang nagpaigadon na ang mga kalihukan sa barangay assembly at tumong niini na mapaabot ang tuna sa katawhan nagkadaiyang mga kalambuan o mga plano isab dilon sa barangay. Isa ang barangay Urok na nagpaigadon nan amo na asembliya na daton na kahapon na adlaw didon sa may barangay Urok covered court tagahimoan na pagpadayag ni barangay Kapitan Edna Torrigosa sa mga kalambuan ang lakip na niini ang iban pa ng mga plano na taga-takda na himuon isab didon pa sa barangay Urok para kapuslan isab anan mo na mga barangayanon. Si barangay Kapitan Edna Torrigosa malipay isab nagkakasalamat sa mga residente ng barangay Urok na nagkambong sa mga barangay assembly at kaya sila bayan doon na mamati sa mga kalambuan na para makabati sila sa ila ang mga barangay ang lakip ng ini ang mga Salamat barangay na ilang na pagtanya ng mga yahoo na sa mga barangay officials. Tipik lamang sa nahimong paghatag na ugang sa katawan sa barangay na barangay assembly sa barangay napakita kanila presensya na para makabati sila kung mga kalambuan sa pagkakasalamat. Salamat karado sa pagkakaman din sa ating barangay. Kung sa tanan, so ako mapasalamatan ako na kabay-kabay na ang tambong sa ating barangay. Ang pasalamatan dungan na inibahan na dugang na mga pagpadayag na ang mga paghatag ng kalambuan para sa makabati sila kung ano mga kalambuan din sa ating barangay. Salamat karado sa pagkakaman din sa ating barangay. Kung sa tanan, so ako mapasalamatan ako na kabay-kabay dito ang tambong sa ating barangay at ang pasalamatan ako sa tanan katawan sa barangay na mga tambong na nagkakita kanila presensya na nila sila para makabati sila kung ano mga kalambuan din sa ating barangay. Salamat karado sa pagkakaman din sa ating barangay. Kung sa tanan, so ako mapasalamatan ako na kabay-kabay dito ang tambong sa ating barangay at ang pasalamatan ako sa tanan katawan sa barangay na mga tambong na nagpakita kanila presensya na nila sila para makabati sila kung ano mga kalambuan din sa bueno, ating tipik lamang sa nahimong mensahe ni Kapitan Edna Torrigosa na barangay Urok. Ubay-ubay pa na mga nahimo isab na mga kalampusan sa mga barangay assembly sa milabay nga Sabado o Domingo dunganan ini ang mga pagpaningusog na Department of Interior and Local Government na makapahigadon gazud ang tanan ng mga barangay officials sa inin asembleya para dinhi mapaabot ang ato na sa katawan ang mga programa lakip na ang mga plano para sa kalambuan didon sa mataga barangay lakip na niini na makapabati ang mga barangayanon sa ila taghimo ana mga paghangyo ngadto na sa mga barangay officials sa mga programa na ngayon isab nila batunan. Straight to the point. Alas 6:47 na oras ato na sa ato sa Marjaw na kabubuton nan Greenstone Mining Resources na dao manukad ang ila operasyon sa barangay Kawilan tubod Surigao del Norte. Tagpaigadon na tuod na Greenstone Resources Corporation ang pag-obserbar sa Earth Hour
na daton na milabay na gabi o gadungan ini asa isa ka mahinungdanon isab na selebrasyon na naghiusa na mga ginsakupan sa GRC para dinhi mahatod na ila pagdungan sa selebrasyon o lakip na niini ang pag kooperar sa ato kagamhanan ug sa panaghiusa para dinhi mapalapdan ang tagatawag na pagpalambo sa ato kinaiyahan. An Earth Hour isa ka nasudnon o lakip na niini na intero kalibutan na mga kalihukan na daton na milabay na Sabado o tagbutyag pa na tagawhag ang tanan na mga individual o mga organisasyon na payungon dili ngayon na pasubrahan ang mga paggamit sa enerhiya o mga suga para sa suyod sa isa ka oras o nagserbi na isa ka dakuan na pagpadumdum sa tanan sa kamahinungdanon para dinhi ma-address o matubag marespondihan ang hagit ako man sa ato sa ato tibuok kalibutan na dako na hagit na kakuyangon isab na inin enerhiya o dinhi sa Pilipinas na diin ang komunidad ang nagapadadon na nagatubang kuman sa dako na hagit sa epekto ng climate change o kabaguhan sa ato klima. Ang lakip na niini ang kataas na ato temperatura, lakip ang kuyaw ang mga weather events o ini na ato mga lakat sa panahon na alabi na kung ay mga bagyo lakip ang tagatawag na environmental degradation o dunganan ini ang isa sa mga tagatinguha sa Earth Hour na dinhi himnumduman o mapadumduman ang tanan sa kaminungdanon sa pag-amping sa ato kinaiyahan o agiga pagrespondinan ini ang GRC o ang Greenstone Resources Corporation nag-organisar ng isa ka panagatigom na dato na milabay nga Sabado o isa para dinhi ma-aware ang tanan o mapahibayo na maghiusa o maghiusa sa pag-aaksyon para dinhi makunhuran man lamang ang mahimong impact sa inin kabaguhan sa ato klima o tagsugdan ini sa mga pagtigom sa mga empleyado ng GRC o lakip na niini na isa ka programa na diin naghimo na mga pagpanguyo isab sa pagkanta ang GRC Choral o mga nagadaiyang ang mga performances na diin naghatag na inspirasyon sa dungan sa kasaulugan sa Earth Hour. Ang mga mensahe sa suporta sa pag-auhag ang hatod isab ni Colonel Gardo Amores, ang Director for Security o Al Haryul, an officer in charge sa MEPEO o lakip na niini na nagpakita na ila pagpadumdum sa amo na mensahe sa kaimportante na hiniusa na responsibilidad para maproteksyonan ang ato kinaiyahan. Ang mga partisipante isab naghahatag ng tagsatag sa nila ka mga tambong sa amo na fellowship o lakip na niini ang taghimo an paghimo na mga programa sa mga inisyatibo o gadungan sa alas 8:30 sa gabi ang highlight sa amo na event amo ang paghimo na pagpayong suyod sa isa ka oras alas 8:30 ngadto na alas 9:30 atol sa nasudnon o makalig o sa intero kalibutan na paggadungan sa pagpayong sa suga o ang mga electricity isab na tagapayong lakip na ang mga recycled lamps ang tag-amuray inusaran na naghatag na kasiga sa ilang mga kalihukan suyod sa isa ka oras. Ang 60 plus symbol alongside sa TVIRD sa GRC simbolo na mi iban sila sa hiniusang commitment kuman sa malahutayon na pagpakabana kabahin na sa ato kinaiyahan. Atol isab sa isa ka oras na pagpayong sa duga sa amo na
enerhiya o sugaan mga department heads ang nagpabati isab ng ilang mga personal commitments sa para maproteksyonan ang ato kinaiyahan na lakip na ang mga empleyado ang nagpahinggadon sa ilang mga pledges o pagpanumpa sa mga commitment nila o hiniusa na pagpabati sa ila accountability o paglaom na dungan nan ini an ato ang makunhuran an mahimong epekto sa climate change o lakip na para dinhi maproteksyonan ang ato kinaiyahan. O isa ka kundiman contest isa ang tagapaygadon na nagpakita ng mga talento o cultural pride sa mo na mga mensahe sa pagpahigadon sa ini na programa sa Earth Hour na GRC. O tag sa dito na isa taga-balik ang suga human sa isa ka oras ang selebrasyon nagpakita na dugang na inspirasyon isa sa mga partisipante labi na sa mga empleyado ng GRC o mi saad sa ila dedikasyon para mapanalipdan ang ato kinaiyahan. Alas 6:53 na padadong ka muna na mati dinhi sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa idyo mga radyo dial ini na ato ang programa tagapalidyohan isa ba sa ato sa Marjaw ng Kabubuton ng D3 Bio Food Supplement na padadong idyo na mapalit sa tanan ng mga drugstores grocery stores dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Ini na ato programa tagapalidyohan isa ba sa ato sa Marjaw ng Kabubuton na seed liniment oil na mapalit sa tanan ng mga grocery stores dinhi sa ato syudad sa nandidoon sa mga kalungsuran. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa na mga balita taga Kalipay isab ako man ang Department of Energy ang aktibo na panaghiusan ng tanan dungan sa Earth Hour 2026 ug taga Paklaro isab ang padadyon na paghatag ng kaimportante sa hiniusa na pagaliho sa pagsulong sa pagdaginot ng enerhiya o kuryente sa ang pagpabilin na mapanalipdan ang ato kinaiyahan nakalista na Pilipinas sa tibok nasud sa kinatibok ang pag-ubos ng demand sa kuryente na maabot sa 145.43 megawatts sa panahon ng Earth Hour. Suyod lamang sa isa ka oras nandiyato na Sabado sa gabi. Ini ang breakdown ng panaghiusan ng publiko sa tibok Pilipinas. Ang Luzon 75.25 megawatts og ang Visayas 66.6 megawatts og ang Mindanao 3.58 megawatts. Sa mensahe na tagapaklaro kuman ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mas halapad na kaimportante na tinuig na pagsaulog at nagpadumdum sa tanan na an Earth Hour ang paagi ng paggamit nato ng enerhiya ang may epekto gajud sa tanan o tagpakita ni ini na dili lamang ang ato ang mga taghimo kundi ang klase sa matud pa kaugmao na gusto nato himuon para sa Pilipinas o sa ato planeta o butyag pa na presidente na kinahanglan na maghiusa para masiguro na padadyo na jaoy hayag ang diwa ng mga Pilipino na may paggalaom para sa matud pa mahayag na kaugmaon para sa tanan. Tagapaklaro isab ni Energy Secretary Sharon Garin na bisan kon simboliko ang himong Earth Hour ang tinuod na importante ang jaon ang pag-awhag awareness isab na malahaw tayo na kabaguhan na hinimo na matag-isa o sa paningkamot na matag-isa. Tagapakita sa Earth Hour na kung magkahiusa ang mga Pilipinon, kaya gajud na maangkon ang makabuluhan na pag-ubos sa konsumo ng enerhiya o labaw pa nan ini, padumdum ini na ang pagtipid o ini pagdaginot ng enerhiya ang dili lamang para sa isa ka oras kundi dapat ato malahutayo nato na himuon na kada adlaw. Subli na nawagan ko man ang Department of Energy sa publiko na ipadadyon ang diwa ng Earth Hour o lampas sa tinuig na kasaulugan pinaagi na sa paghimo ng ini sa mga energy efficient na himuon sa ato matag panimayay o sa lugar ng ato trabahoan. Ang padadyon na
daginot ako man enerhiya na dili lamang makakunhod sumaya pa sa gastuhanan sa kuryente kun dili mi suporta isab ini sa mga tumong nan ato nasod sa energy security, affordability og kaimportante sa mahimong dayanan ini resulta sa ato kinaiyahan. Straight to the point. Alas 6:57 na sa ato pagkapadadyon na sa ato mga balita. Taga-kondina kumana na Police Regional Office na madaguon na pagpangambos sa Barangay Mother Poblasyon Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nandiyaton na alas 9 sa gabi ng Sabado, Marso 28, nagikamatay ng 5 ka mga pulis o taga-kasamdan isab ang tuyo ka mga kaibanan ni ini o ang mga fallen heroes o inin ato mga bayani na namatay naglunsad isab na pagpadapad pa sa mahimong seguridad human din sa Mindanao labi na dito sa Maguindanao na sunod isab ang mga panghitabo sa pagpangambos sa bisan na sino ng mga individual lakip na sa mga militar o dato naglunsad kuman sa tagapadapdan and manhunt operation ng Philippine National Police para matumbok sa madakpan ang mga responsable samtang padadyo na taga suyod kuman ang mga posible na lead o taga-paligon ang koordinasyon na nakalain-lain na unit para mapaspasan ang investigasyon. Samtang sumaya pa isab kuman sa Philippine National Police na posible na lambigit sumaya pa ang grupong Daula Islamia sa amo na mga pagpangatake hinoon nagpadadyon pa ang mga investigasyon o kung ato kay dumduman na matay sa amo na mga matud pa pagpangambos sila si Patrolman Kenneth Aperocho, Patrolman Fata Baruho, si Patrolman Amila Bangsa, si Patrolman Arsenal CV o si Patrolman Sayid Ridwan. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asanan ang mga balita. Sobra sa 500 ka mga persons deprived of liberties gikan sa New Bilibid Prison ang tagbalhin na sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. O taga-Butchag Kumanan Bureau of Corrections con Bucor, Director General Gregorio Pio Katapang at na tumong sa pagbalhin kumanan yung mga inmate sa Iwahig na ma-decongest o makunhuran o mapaluag ang nasud nung prisuhan tungod sa kapuno na sa New Bilibid Prison. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa mga balita tagahimo isaba akuman na dugang na mga pagpadayag na ato ang mga tricycle drivers na taga-sugda na gadod nila ang paggamit sa na pag-uminto sa pasahe atungod kay taga-pagawas na isab ang fare matrix o sagad halos sa tanan ng mga tricycle unit kuman na nanukot na ng 16 pesos human na aprubahan na ato konseho sa syudad ang dugang na 5 pesos na uminto para na sa pagsakay na tricycle dinhi sa ato syudad. Taga-Butchag pa na ang tanan ng mga tricycle unit ang pwede na makapanukot basta daon ay ila taripa na taga-display didon sa ila mga tricycle unit o makapanukot na isaba sila ng dugang na 5 pesos. Gikan sa 11 pesos sa nakaraan na aplitihan sa pagsakay-sakay ng tricycle. Kuman dinhi sa syudad daoy dugang na 5 pesos o mahimo na 16 pesos ang aplitihan sa pagsakay ng tricycle. Sa taga-pagawas na ordinansa isab na nakagamahanan sa syudad labi na ang tag-aprobahan na fare matrix o taripa para sa mga regular na mga pasahero na mahimong sumbanan isab o mahimong aplitihan ang 16 pesos na i-charge para na sa mga regular na mga pasahero o kung mga senior citizens, mga persons with disability o estudyante matud pa dyan 20% na diskwento amo na mahimong aplitihan nila 12 pesos lamang para sa elementary pupils mga elementary pupils dyan pagbayaran na 8 pesos para sa
ng duha ka mga kilometros. Samtang adyaoy fixed na og matud pa permanente na isab na plitihan para na sa tanan na mga barangay sakop dinhi sa syudad. An ordinary passenger para na sa barangay Anumar 35 pesos pero dyan ay diskwento ang tanan na mga estudyante, mga PWD o mga senior citizen. Dito sa barangay Anumar 35 ang ordinary passenger na plitihan 28 pesos isab para sa mga PWD, senior o mga estudyante. Samtang ang elementary pupils kindergarten dyan ay 23 pesos na plitihan. Ang iban pa ng mga barangay na diin na lakip sa ini na pag-increase na Balibayon 25 pesos na, ang mahimong plitihan Bonifacio 30 pesos, Kabungbungan 40 pesos, Barangay Kagniug 20 pesos, ang Kanlanipa 20, Kapalayan 35 pesos, ang Barangay Danau 35 pesos, ang Barangay Dayasan 30, Ipil 30 pesos ang plitihan, Lipata 30 pesos, ang Barangay Luna 20, ang Mabini 30, Mabwa 30, Mapawa 35 pesos, ang Mati 35 pesos, ang Nabago 35, ang Barangay Urok 25 pesos, ang Puktoy 25, ang Punta Bilar 30 pesos, ang Barangay Quezon 30 pesos, ang Barangay Rizal 20 pesos o Barangay Rizal 25 pesos, ang Barangay Sabang 18 pesos, San Juan 16 pesos, ang San Isidro 25 pesos, ang Barangay San Roque 20 pesos, ang Barangay Serna 25 pesos o ang Barangay Silop 40 pesos. O kinahanglan na makasunod ang tanan na mga matud pa tricycle unit, labi na nato mga drivers operators sa pagsunod sa taripa o kung jaoy ang mga kalapasan sa mga tricycle drivers operators pwede kuhaon ang mga tricycle unit number para isumbong sa kadumayahan na syudad para dinhi sila panubag sa inin na ila pagpasobra gawas sa inin taga-sita didon sa ato taripa. So unta makasunod nato tanan ng mga tricycle unit drivers kung maglibog kamo tanawa na taripa didoon na taga-display sa mataga tricycle unit. O kung wayay gani taripa adyaw kamo pagbayad kay kinahanglan na dyaoy taripa para idyo matanaw kung pila gadud ang sakto na plitihan sa regular na mga pasahero, lakip na ang mga tinunan, estudyante, ang mga PWD o mga senior citizen. Straight to the point. Alas 7:04 na oras ato na sa ato sa Marijaw na kabubuton nan Lampin Pants Baby Diaper na hinimoan ng Megasoft Hygienica Products Incorporated ang tighimo ng Lampin Pants Baby Diaper. Ang Lampin Pants Baby Diaper mega absorbent, mega affordable o mapalitan ako man sa mga drugstores, grocery stores nationwide. Ini nato programa tagapaliduhan isa pa sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Downy Rock the Rub Bango. Pasalamatan sab nato ang GRC kon Greenstone Resources ang corporation na dyaw manukan ang sa Barangay Kawilan tubod sa Surigao del Norte. Ini nato programa tagapaliduhan isama sa ato sa Marijaw na kabubuton na Doc Natural Mindanao Herbal Drops na mapalit ang diri sa istasyon sa DXRS. Og ini tuod ang pahibayo na gikan sa Travel Loft PH o travel and tours. Ready na ba ka mo na mo explore, mo biyahe sa tibok kalibutan sa iba ng mga kanasuran. Adyaw ni John na pagproblemaha ang ijo mga bakasyon kay ang travelloft.ph travel and tours ini na kuman mo serbisyo sa ijo. Expired na ba ang ijo mga visa, ang ijo mga passport or kinahanglan ba gud na dinalian na tabang para sa ijo mga tourist residency o visa. Adyaw ka mo pag panic kay ang travelloft.ph mohatag ng immediate assistance para makuha ninyo ang effortless. Di na kamo matud pa maningkamot gazud sa mga arrangement na idyo taga kinahanglan na kay sila na ang bahala. Gikan sa customized itineraries ang 5-star hotel bookings hangtod na sa travel insurance travelloft.ph na ang bahala sa tanan. Bagay isab ini sa mga nagplano ng honeymoon o kaha mga corporate travel management
o una pa ijo tagahuyat ang kuman kay summer na raba i-unlock na ang exclusive travel deals na para gazud sa ijo. Bisitahi na ilabuhatan sa F Balagtas, Marikina City o kaha. Tawag ka mo sa 0927-581-6854. Mahimo isab na mo follow ka mo sa ila Instagram at travelloft.ph. Travelloft.ph, your ultimate travel companion, live every day. So, kumantaon-taon, di na mga batian na duganghan ay pa sa ato mga balita sa Armen Network News o sundan ni sa Diretso Balitang Surigao. Marajaw na buntag diha sa ilan ni Randy Santizas, kay Mirasol Concha, June Caranto o Vincent G.E. O tungod ang kuman kay ini nakita sa Semana Santa, Lunes Santo mangkuman. Dunganan ini ana mga matud pa daghanan ng utana kon uno an adlaw na waya na mga transaksyon, waya na trabaho sa gobyerno. Huwebes Santo sa ng Biyernes Santo. Kuman na pizza dos San Andres amo ini si Holy Thursday, Holy Friday. So yan ay dyan trabaho. So putob Miyerkules adya pay mga transaksyon sa ato gobyerno sa mga kabangkuhan o gani ako man na adlaw tagahimo pa ang mga graduation ceremonies hangtod pa ini sa pizza 1 sa Abril. So pero kasagaran gajud matapos na silumrakan na adlaw ang mga closing program o mga moving up ceremonies o lakip na nan ini ang mga graduasyon o dya pay iban na adto na sa Abril after Holy Week. So kuman Holy Monday o dya ay mga kalihukan isab diyon sa simbahan adunganan inin kasaulugan sa Kwaresma. Og lakip na ini natag padingkamutan isab na Philippine Coast Guard. Og lakip na sa ato Philippine National Police tanan mga pagbantay sa inin ato mga pantalan lakip na ang mga bus terminal at tungod kay nagasugod na pagdagsang o sadyoan mga pagbakasyon na napipila na manguli sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya. At siguro isa pa kuman na Philippine National Police na plastar o lakip na niini na makahimo na pag biyahe na luwas na tanan amo na tudo mga pagpaningkamot isa ba kuman ng Philippine National Police na mabantayan ang tanan para luwas na makabiyahe labi na sa pag-uli nila didon sa ilatag sa tagsa ka mga probinsya. Pero tagatuan na kuman na Miyerkules Santo o Huwebes ang tagatuan isab na mas mudagsang pa o mas muarang na mga manguli didon sa ilang mga probinsya o amo na tagbantayan ang mga pantalan kuman tungod kay dagsang mga posible na maghimo ng ilang mga bakasyon didto sa mga kadagatan o mga kaislahan. Isa na tagabantayan sa kuman sa ato pantalan dinhi labi na didon sa Baseport sa may Global Port didon sa PPA Port o diri sa Lipata o didon sa ato duha ka pantalan na tudoan mga paghimo ng pagbantay sa PNP lakip na Philippine Coast Guard para masiguro na ang tanan na mga lancha makasubay sa igo-igo ng kapasidad sa pagpasakay ng mga pasahero lakip na sa mga kargamento o tuhuan na kuman na Semana Santa isab mas arang pa na manguli didon sa mga probinsya o lakip na niini na siguro isab na dya ay mga biyahe didon sa mga kaislahan labi na didon pasingod sa Siargao o didon sa Dinagata Province. Alas 7:10 na o daghan pa ang ato mga isgutan nga dyan sa ato pagbalik sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Labi na sa gikatakda na isab nato na mga isgutan na akon pila na isab na mahimo na mga paghatag anan inin pagtaas labi na ang gikatakda na isab na jaoy dugang na pagtaas sa presyo sa petrolyo silong na adlaw Martes.
O kaiban nako, good morning, anay didon sa ilan ni Randy Santizas, Merasula Concha, June Garanto, Vincent G. Good morning, Maridaw na buntag. O standby sa musunod nato ang programa sa RMN Network News. O sundan ini sa Diretso Balitang Surigao. Kaiban nako diri sa control si Gerson Dudong Quijano, Perlo Fernandez nano ka diyan sa by transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyo Managaychu, Maridaw na buntag. Straight to the point. RMN Network News. Chuman Eman Mortega, Tatak RMN. RMN Network News.